naman ang ulan. Ay, mahina pa pala. Ayan o. Medyo mataas-taas na rin dito sa amin. Kaya hindi naman napapara. Balik na tayo sa topic natin, yung tungkol sa Sonet. Hindi po ito yung Kia Sonet na itong hawak ko ngayon. So mayroon mga nag-comment to na ano to, malakas daw yung consumption. Oo, kasi yun ang unang napansin ko, malakas ang consumption talaga. Kapag sa dashboard, nauna ang lumalabas doon, mga 5, ganun kung minsan 5, 6, minsan bumababa pa ng 4. Pero kasi syempre kalalabas lang namin yung sasakyan dati. Hindi pa talaga alam kung ano yung talagang fuel economy ng sasakyan. Kaya ang ginagawa ko, full tank to full tank, kasi yun din ang ginagawa ko dati sa mga sasakyan na nahahawakan. Full tank to full tank talaga. Sinusulat ko yung milyahe bago ko itakbo. Kapag na full tank, tapos kinukuha ko. Ayun, kinukuha ko na naman pagkatapos na full tank. Tsaka bago pa lang yun, bago pa lang yung Sonet, hindi pa siya talaga na break in. Hindi pa siya na break in. Ilan pa lang ang natatakbo niyan. Sa ngayon nakaka-1,000 na, kaya kailangan ng ma-PMS. Nakaka-1,000 na siya. So yung mga nauna na full tank niya, yung pinakauna pumapatak siya na 7.5. Nasa listahan ko yun pero hindi ko dala. Pero nilista ko lahat yon. Tapos yung sunod, pumapatak siya ng mga 8, tapos 8.5, tapos nag-steady siya doon. Kasi kada less than 200 pag nagagasolina kami, less than 200 kilometers ang natakbo, less than 200 kilometers ang natakbo. Kaya nung last 8.5, tapos nag-steady siya sa 8, 8.5, tapos nag-9. Tapos kahapon, kasi pumunta ako ng La Union, kaya medyo malayo yung tinakbo ko, pero ganun pa rin yung milyahin niya. Less than 200, 170, 180 yata yung natakbo namin kahapon bago kami naggasolina. Ngayon nakuha niya yung 11, yun na yung pinakamataas, 11, pero tumakbo kami ng patak. Tsaka na pre-break in na siya. Habang tumatagal, syempre na nagagasgas na yung mga nasa loob ng makina niya, kaya medyo siguro nagiging maayos ng konti, nagiging maayos na yung trabaho ng makina, yung mga piston, mga ganon, yung sa mga valves. Siyempre habang nagagamit yan, nagiging mas maayos. So ayun, 11 na kahapon. Ngayon puro dito na naman sa amin sa bundok gagamitin, kaya tignan na naman natin kung babalik siya sa yun, 8.5 or 9. Pero ang nasa kwan ko kasi dapat kahit papano at least mga 10 yung average niya sa kilometers per liter niya. At least 10, okay na yun. Tsaka yung driving habit, syempre nung una medyo talagang binabatak mo yung sasakyan kasi nga nasanay kami sa manual. Sanay kami sa manual, kaya syempre mag-iiba yung driving habits mo talaga. Dati talagang tatapakan mo para
didiinan mo talaga para tatakbo yung sasakyan. Pero napansin namin na hindi maganda yung gano'n. Natututo naman tayo. Dito tayo saglit maparada. Ayan. Yun. Okay. So ganun na nga. Tanggalin ko muna to umambon lang siya. Oo yun oh. Hindi kita sa kabila. Ayun, sa kabila. Tignan nyo, mabundok dito sa amin. Pero mababa yan dito sa amin. Medyo mainit na. Hindi tulad sa Baguio na malamig talaga. Pero mataas pa rin. Hindi yung talagang binabaha na portion. Balik tayo. Ito, mataas ito. Na yan. Angat lang natin yung mahinang power window natin. Ayun. Masyal tayo dyan lang sa taas. Hindi na tayo hindi pa kasi tapos tong kalsada na to. Pero merong lusutan hanggang sa Nagilian Road. Pero dadaan ka dun sa ano to, medyo hindi maganda yung kalsada, medyo pangit, hindi pa kasi natapos. Pero akyat tayo sa taas. Papakita ko sa inyo sa taas. Ito, matarik ito, parang 45 degrees ba, mataas pa sa 45. Kaya primera lang tayo. Oh, yeah. So balik tayo doon. Medyo umaayos na yung ano to, sana tayo doon sa Sonet, medyo umaayos-ayos na yung konti yung fuel efficiency niya. Sana, kasi sa mga nababasa ko, kapag mga 6,000 kilometers yung natakbo mo, doon na talaga kung ano yung doon na talaga siya, ibig sabihin parang na-break in na siya ng todo sa 6,000 kilometers. 1,000 pa lang yun, kaya hindi pa masyado. Kaya taste lang muna kasi bago nga. Tayo pa lang ang unang makakatry dito sa Pilipinas kung ano talagang magiging fuel economy ng Sonet. Kanya-kanya tayo ng pananaw sa yung consideration natin pag bibili tayo ng sasakyan. Siyempre sa amin dito sa Mabundok, ang pinakauna talaga para sa akin, hindi lahat, para sa akin lang yun. Hindi ko alam para sa iba. Para sa akin, ang pinakauna yung presyo. Kasi kahit na maganda yan, kahit na malakas pa yan, kahit na fuel efficient pa yan, kung hindi ko naman kayang bayaran, wala naman akong pera, hindi, wala ring silbi. Kaya yung presyo muna, kung kaya kong bayaran. Kaya kung bayaran man yan ng cash o kaya kong hulugan yan ng buwan-buwan. Yun ang sa akin pinakauna. Ngayon, ang susunod doon para sa akin, dahil nandito nga kami, kailangan talaga yung may power, kailangan malakas siya. Kasi ganito nga yung mga daanan dito sa amin, kailangan malakas siya. So ayun, at least kasi yung Sonet, at yung pangatlo pala, syempre yung fuel efficiency. Yun ang pinakahuli na kino-consider ko, fuel efficiency. Siyempre araw-araw mong gagamitin, kailangan matipid pa rin. Ngayon nung una kasi wala pang bago pa nga ang Sonet, siyempre iniisip ko mga bago naman yan na sasakyan, kaya siyempre siguro fuel efficient din naman. Pero gusto ko talaga dati yung manual sana, kasi yun nga mas siyempre nasa isip mo na kapag
matic, mahal. Ay, mahal, malakas sa gas. Kasi hindi mo makontrol yung ganito, yung pag-shift ng gear. Yun. Rin natin i-try yung comfort ng matic kasi comfortable talaga ang matic. Kahit traffic hindi ka masyadong nahihirapan, hindi tulad sa manual, hindi sumasakit yung paa mo. Ayun. Tapos dahil nga sa bago nga yung technology at may nakapagsabi rin naman sa akin na parehas lang din yun, sabi niya sige try natin dahil nga para ma-upgrade din tayo sa mga sasakyan. Ayun, kaya yung LX80 ang kinuha namin LX80. Ayun. Tsaka yung isa pa pala na kinoconsider namin yung taas ng sasakyan. Kailangan at least mataas siya, yung ground clearance at least mataas. Kasi nagkakotse kami dati, yung BIOS mababa. Doon sa paradahan pa lang namin sumasayad. Kailangan bago iakyat doon sa paradahan, bababa kami ang sasakyan, tsaka niya iakyat doon sa paradahan kasi sumasayad nga. Sumayad. Ito mataas ito. Tignan nyo, nagfafag na sa taas. Mataas ito dati. Nung ginagawa pa lang ito, nagmotor ako rito. Motors. Ayun ang mga kinonsider ko sa Sonet. Kaya ayun, no? Dahan-dahan lang tayo. Primera lang to. Dahan-dahan lang. Hindi naman magmotor sana tayo kaso bumabagyo, basang mababasa naman tayo, kaya ito na lang gamitin natin. Ayun. Yung Sonet nasa Baguio pa. Kay Macy's. Uuwi pa mamaya. Ayun, bigla nang may sayang nga. Magpa-vlog sana ako kahapon, wala pa kasing dumating yung yun nga, paglalagyan ng ganito cellphone. Grabe ang fog sa ano to, sa Nagilian Road kahapon. Pagtalunan yung tungkol sa race tsaka dyan sa Sonet na yan, kasi nung una pa hindi ko talaga consider yung race. Parang hindi maganda siya, pero hindi talaga sa akin, hindi ako nagagandahan, para sa akin lang yun. Tapos yung mga specs niya, turbo nga ganun, pero masyadong maliit yung makina niya, kasi mahihirapan din yung makina kapag maliit yung makina, turbo lang nagpapaandar. Once na nasira yung turbo, alam na natin mangyayari yan. Hindi na niya may tatakbo yung sasakyan kung turbo ang bumigay. Kaya kahit na tulad sana, kahit nung 2.8, di ba, laki na ng makina nun, pero may turbo pa siya. Masira man, halimbawa yung turbo nun, magagamit mo pa rin yung sasakyan kasi malakas yung makina. Hindi kwan yun, given na yun. Kahit 2.8 lang na ng turbo, malakas pa rin yun. Pero yung 1.0 na 3 cylinder yata, pag nasiro yung turbo yun, hindi ko alam kung makakatakbo pa yun o hindi. Parang ganun. Kasi yung mga FX dati, tanggalin mo man ng, di ba, 2C, hindi ko alam ang kung 2C, 2.0 ba, hindi ko sure. 2C ang makina, may turbo at non-turbo. Kaya kapag masira man yung turbo, tanggalin mo man yung turbo, tatakbo pa rin yung FX. Kahit mga ganitong akyatan, tatakbo pa rin siya. Wala na, hindi na makita ang daan dito. Dito na tayo sa part ng Sablan.
view tayo, wala pala. May view kasi rito pero wala nang view ngayon. Puti na lang. Puti. Ayan. So yun ang take ko kung bakit yung Sonnet ang kinuha namin. Tsaka yung video, tama yung sinabi ng isa na nag-comment na talagang maaasahan mo sa pagpunta sa halimbawa yung malayuan, tsaka pag halimbawa napasabak ka sa mga ganito, kampante ka doon sa sasakyan. Yun yung importante kasi halimbawa tulad kami, bumibiyahe kami ng papuntang Kalinga, yun ang isang kailangan siyempre para sa akin dapat i-consider ko yung mga pinupuntahan namin. Kasi medyo meron kaming mga pinupuntahan, inuuwian na kailangan namin ng sigurado na sasakyan na magagamit. Wala nang ma-view rito. Pupuwelta tayo dun sa kabila. Kasi kung hindi sana putol, aakyat sana tayo sa taas. Kung hindi sana ayun, saglit lang. Hindi pa kasi tapos yung kalsada. Ayun, kita na dun sa kabila pala. Pero hindi mo nakita hanggang doon sa Baguio. Kita sana rin. Motor, okay dito. Pwedeng magmotor. Pero sasakyan, medyo alanganin. May daan dito, ituturo ko na lang. Ito, lulusot ito ng Munglo sa Sablan. Kasi ito part ng Bayabas, Sablan. Makikita din sa ayun, hanggang dyan lang tayo. Pero gusto kong mabidyohan sana yung kita kaya. Wala, hindi kita. May na pa yung preno ko. Hindi pa ako nakakapag-adjust ng preno. Ganun, bakit ayaw mo? Ayun, kaya dito na lang tayo. Yan, dapat aakyat dyan. Kaso aakyat sana dyan, kaso putol yung kalsada, hindi pa tapos. Dito, ito yung daan. Pag gusto mong lulusot, ito, bilda lang tayo saglit doon sa baba. Ito ang daanan. Sundin mo lang itong kalsada na to, lalabas ka rin doon sa Sablan. Pero medyo rough road na siya ng konti. Pero sa Sonnet yan, kaya niya. Ayan niya. Yan. Balik tayo ngayon. Yung mga ganito lang na dinadaanan na problema. Okay. Bukas ng konti. Nilay. Napag pa rin. Napag. Walang dumadaan dito na yun. Balita. Oops. Hindi ko alam kung kita. Hindi kita yung bagyo rito. Pero yung mga bundok, ayun, tignan nyo yung gumagalaw na clouds dyan. Sa taas yun. Maganda. Yan. Balik. Okay.
matutunan nyo naman yun pag driver na kayo. Yun lang po pag matic. Yung mga halimbawa tulad nito na paahon, marami akong na ano to, napapanood na yung laro, paano hindi aatras. Ayun, aatras ito. Yun, kasi mahina yung yan. Ganun lang naman pag akyat. O nakapreno yan, di ba? O primera. O bigyan nyo ng accelerator konti, tapos lipat lang yung paan nyo kagad sa accelerator. O di akyat na yun. Meron yung mga papakagatin. Sa una lang yun pag hindi kayo sanay, pero pag sanay na kayo sa paggamit ng manual, hindi na nyo na problemahin. Parang magiging automatic na doon sa paa nyo yung ginagawa niya, parang ganun. Pero pag sa una, syempre kailangan nyo pang pakakagatin yung clutch, yung ano yung may tawag doon, kagatin yung clutch, parang ganun daw. Pero tama naman yun, pakakagatin yung clutch para hindi siya aatras. Pero yun, sasabayan nyo yun ng revolusyon yun ng konti yung accelerator habang nakatapak kayo sa gas, sa preno pala, nakatapak kayo sa preno. Medyo pitikin nyo yung accelerator, isang pa lang yun di ba? Ayun, tapos half clutch. Ayun, tulad nito, akyat ito, di ba? O preno, o sentro yan, clutch. Ayun, pag binitawan ko yung preno, atras. Ayun, atras. Kaya i-half clutch nyo. Ayun, accelerator. O, merong konti. Merong konti. Pag iniisip mo, atras, kasi tulad pag iniisip ko pang gagawin ko, parang atras, pero pag ginagawa ko lang, hindi na atras. Sana yun, parang automatic na yun na ganun na mangyayari. O yan o. Oh, yeah. Ganda. Ganda dito. Hindi ko alam kung kita dyan. Teka. Ano ba yan? Yan. 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 Mahaba na yung video natin. Hindi ko alam kung papanoorin nyo to. Yan. Sorry. Ayan. Sige. Okay. So ayun, yung tungkol sa Sonnet natin. Kaya yung mga gustong mag-avail siguro, yun nga, sinasabi naman nila na i-consider nyo yung priorities nyo sa pagbili ng sasakyan. Ano, lalong-lalo na syempre para sa inyong mga nandyan sa baba, sa patag. Syempre may iba rin yung consideration nyo doon sa mga nandito rin sa medyo iba rin yung terrain nya. At least dyan kasi kung ano to, kung ibig sabihin nito, kung yung fuel efficiency lang ang kailangan ninyo na i-consider at wala nang iba, maraming sasakyan ng fuel efficient. Maraming sasakyan ng fuel efficient. Mag-research na lang kayo, may mga Wigo pa yata dyan, yung mga maliliit ang displacement. Kung yun lang naman ang kailangan ninyo, yung fuel efficiency, tapos yung from A to B lang, dadalhin ka from A to B. Yun. Merong nawala sa amin dati nung nag-aaral pa kami na maneho ganito, di ba? Naka-tersera ito, tersera. Tapos kapag puno yung sasakyan mo at ganito na sobrang pababa, kailangan mag-logger ka, naka-tersera ka, ganito, naka-tersera ito. Tapos maglo-logger ka ngayon ng segunda,
Yun. Wala, iba talaga pag iniisip ko yung gagawin ko. Yan. Yung may kwan ba? Yung may patunog. Parang pipitikin mo yung accelerator habang nakapreno ka. Yun, ganun sana. Mahirap na kasi baka hindi mo masyadong ginagawa. Yun. Pause natin. Ilang ako saglit. Yung tennis drive ko, yung SX nila, yung top of the line. Siyempre, iba talaga yung top of the line doon sa LX. Ang dami niyang features, pero para sa akin na maganda naman yung technology, pero hindi ko naman kailangan lahat yung mga nandun. Yung mga safety, yung mga yun. Siyempre, yung mga iba, yun ang kino-consider nila, yung safety, yung maraming airbags. Para sa akin, hindi naman yung ano to. Importante din, pero lahat naman ng yata ng sasakyan na nahawakan ko nung una, siyempre nag-iiba na rin yung panahon siguro, kaya kailangan na rin yung mga yun kasi dati wala naman yung mga yan. Pero pag nakakapanood ka nga ng mga aksidente na nangyayari, yun, kailangan na rin siguro yung mga yan. Pero okay na rin sa akin yung dalawa lang dito sa harap pag kinonsider yung airbags na yan. Nasanay na rin naman tayong bumibiyahe ng mga sasakyan na wala kasing airbags. Yun lang siguro. Kanya-kanyang ano to, pananaw mo na yan, yung consideration. Ayun ba, safety. Marami akong na-kurso na daan sa Sonic. Kaya ayun na lang, yun ang kinuha namin sasakyan. Pabalik na tayo. Sige, sa kwan na lang, sa message na lang sa sa comment section. Message na lang sa comment section kung ano pa yung mga gusto nyo na tanungin sa mga bibili pa lang o sa mga nagpaplano na bibili tungkol sa Sonet o kahit na anong bagay tungkol sa pagmamaneho siguro. Hindi ko naman binibilang yung sarili ko na masyadong magaling magmaneho, pero yun lang kasi naging trabaho. May alam kang konting repair. Ayun. Siyempre old model na itong mga sasakyan natin, kailangan natin matutong mag-repair din. Pero hindi ako mekaniko. Nagpapa-repair ako pag hindi ko alam. Paparepair ako sa mekaniko pag hindi ko alam. Bababa na ito. So yun, salamat guys sa panonood. Kahit na medyo mahaba-haba, nakapamasyal kayo dito sa amin, malapit sa amin. Yung mga terrain dito makikita nyo. Pag sa summer, yun, magandang magmotor, motor lang. Pero ingat-ingat sa pagmamaneho, lalong-lalo na ngayon, madulas ang kalsada kasi basa. Pababa na ito ng pababa. Okay guys, salamat. Thank you sa support. Kung may isusupport ko pa kayo sa YouTube channel na nag-uploadan, kung saan ako nag-upload, salamat. Okay. At susub-sub yung sasakyan dahil biglang tug yun.
saglit. Bibidyo natin. Yan. Medyo umaambon. Oops. Okay. Oh.